Good day, everyone. Good day, classmates, especially to our most charming teacher, Ma'am Dang. So, I am Chinamay S. Manalo. So, this is the video report of Group 2. So, today po, we are going to discuss about persuasion. So, here, ano nga ba itong sinasabi nating persuasion? Or, what is persuasion? So here, persuasion is the art of convincing someone to agree with your point of view or to take a particular action. It's a powerful tool that can be used for good or bad, and it's something we all encounter in our daily lives. So ang persuasion po ay ang sining sa pagkukumbinsi sa isang tao na sumang-ayon sa iyong pananaw o gumagawa ng isang particular na aksyon. Ito rin isang makapangyarihang tool na maaaring magamit para sa mabuti o masama. Ito rin isang bagay na mai-encounter natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ano nga ba itong persuasion? So, ito ay tinatawag sa Tagalog na panghihikayat o sinasabi nating to persuade o to persuade. Ito rin ay isang proseso ng paggamit ng pananalita o pasulat na mensahe upang baguhin ng paniniwala o pag-uugali ng tao tungkol sa isang bagay. So kung gayon, ano nga ba yung mga examples ng persuasion o sinasabi nating panghihikayat? So the best example dito is yung advertisements. Tama po, alam naman natin po sa advertisements. So advertisements is the urge viewers to buy a particular product, kagaya ng So, ano ba yung sikat na app ngayon? So, tinatawag nito na TikTok. Di ba merong mga shops doon na gumagawa ng videos or doing live about their product para ma-purchase or mabenta. Tama. Also, para mabenta. Tama. So, yun tinatawag nating persuade or panghikayat. And also, pwede rin natin ito gamitin sa politiko or sinasabi nating political. So, yung mga politiko po, nagkakaroon sila ng plataforma or naglalahad sila ng kanilang services para para maikahit yung mga tao na bumoto sa kanila. So, ito pa yung other examples ng persuasion. So, meron tayo dito tinatawag na striking a deal with a new client, persuading a customer to purchase a product, upselling products, and advertising a brand, product, or services. So, making group decisions, coming up with design and concepts, making company policy changes, making a speech. So here, next po, the following terms can be used to talk about persuasion. So here we have first, awareness, second one is attitude, third one is beliefs, and fourth one is, the last one is behavior. So here, maaari natin itong gamitin to talk about persuasion. So first is awareness, accepting information for the first time. So examples po dito is awareness in personal relationship. So second one is the attitude, predisposition to like or dislike things. So ito yung predisposition sa gusto o sa ayaw mo na mga bagay. So third one is beliefs. So assessments that things that are true or false. Syempre, ito yung assessment ng mga bagay na kung ano yung tama o kung ano yung mali. So, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang beliefs, tama po. Depende na lang po. Like, iba, ito yung Diyos nila, ito yung tama para sa kanila, o ito yung mali para sa kanila. Then, the last one is we have here the behavior. So, observable actions. Siyempre, ang ating mga nakikitang action. So, like honesty, compassion, courage, curiosity, humor, love, patience, responsibility, at iba pa. So, ito yung mga terms to talk about persuasion. So, thank you po for listening.
Assalamualaikum and good day ma'am. I am Aris Salam of BSCD2B. So my topic for today is about the principle or factors of persuasion, which is yung reciprocity, liking, scarcity, consistency, social proof, and authority. So first is reciprocity. So as a human being, we're required to reciprocate. We tend not to owe anyone. So modeling reciprocity build goodwill and trust, essential in the development of strong business relationship, mapa-online man yan and offline. So ang pagiging reciprocal din ng isang tao yung nagpapatagal ng isang relasyon, lalo na sa dalawang taong magkarelasyon, kasi yung pagiging reciprocal yung nagpapatibay sa relasyon nila at mas nagpapatibay ng tiwala nila sa isa't isa. Ang next naman is yung liking. In liking, there are two factors that stand out as especially compelling methods of winning friends, which is yung finding similarities and offering praises. So, finding similarities draw people together and praise disarm them. So, building a relationship starts with identifying similar interests, experience, or objectives. So, praise breaks down the barriers and shows interest and concern for other person. So, we tend to like the people we feel like us, and we are susceptible to a genuine compliment or commendation. So, bilang isang tao na kapag naghahanap tayo ng isang kaibigan, is ang una talaga natin hinahanap sa isang tao yung pagiging similar natin sa kanila, kasi doon tayo nakakakuha ng connection, or doon natin nararamdaman yung connection na siyang nagpapalalim ng relasyon mo sa isang tao na yon. So, next naman is scarcity. So sa scarcity naman is nagagamit naman natin yung principle of scarcity kapag halimbawa may mga business tayo na ginagawa nating limited yung mga product natin para mas madali nating mapaubos ito, para mas maingani yung mga tao na bumili, kasi matatakot sila na baka hindi sila makaabot at maubusan sila. So yun yung scarcity. Ang next naman ay consistency. So ang consistency naman ay nagagamit naman natin yung principle ng consistency. Halimbawa sa aming mga estudyante na araw-araw kami pumapasok sa eskwela, so consistency yun. Or kapag sa magjowa na araw-araw nag-update sila sa isa't isa, so yun yung consistency. Next naman is social proof. So sa social proof naman is ito naman yung mga balita o kwento na nababasa natin online or mga naririnig natin. So sa social proof is kapag nakakabasa tayo ng balita is hindi agad tayo naniniwala. Bagkus is pumupunta tayo sa tao na yon at tinitignan natin kung marami ba siyang sa online ito, kung marami ba siyang followers at maraming nag-shares ng mga balita na yan. So kapag nakita natin na marami siyang followers at marami nag-share sa balita na yon, is doon lang tayo na mapapaniwala, doon lang tayo willing na magpa-persuade sa balita na yon. Ang last naman is yung authority. So sa authority naman is ito naman yung halimbawa sa mga teachers na may authority na magturo sa isang estudyante. So kapag alam natin na yung isang tao is may authority at may lisensya para magturo, is doon lang tayo naniniwala sa mga information na binibigay nila, at doon lang tayo willing magpa-persuade, at doon lang tayo willing na magpaarami pa ng ating mga kaalaman. So yun. Good morning everyone, especially to my teachers. Good morning ma'am. Our topic for this video is all about the ethics of persuasion. The ethics of persuasion is a subject that primarily is not concerned with increased profits or increased visibility. It is rather concerned with what one ought to do or ought not to do. So, ano nga bang ethics of persuasion? Ang etika o moral na filosofiya ay hindi nakatuon sa mga layunin tulad ng pagtaas ng kita o pagpapalakas ng kakayang makita ng isang tao o organisasyon. Sa halip, ito ay nakatuon sa mga tanong tungkol sa kung anong tama o mali at kung anong dapat gawin batay sa mga prinsipyo ng moralidad. Halimbawa, sa isang negosyo, maaaring hindi laging ethical na itulak ng mga empleyado na magtrabaho ng nanglampas sa kanilang oras upang madagdagan ang kita, kahit na ito ay magdudulot ng mas mataas na kita.
Sa halip, dapat isalang-alang ng negosyo ang etika ng pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado, pagbibigay ng sapat na oras para sa pahinga at pagpapanatili ng balanse sa trabaho at buhay. Sa etika, ang tamang pagpasya ay hindi laging nakabase sa kung ano ang magbibigay ng pinakamaraming benepisyo sa pananalapi, kundi sa kung ano ang makatarungan at makatao. Good day everyone, especially to you ma'am. I am Elaine D. Balase from BSCD 2B. The topic that I am going to discuss is about social influence. What is social influence? Social influence refers to the efforts of other to change our attitudes, beliefs, perception, or behavior. Ang social influence is ito na yung impluensya ng ibang tao sa atin at impluensya natin sa ibang tao. Relationship natin with other individuals, relating siya sa human society. Interaction natin sa iba't ibang tao na nakakasalamuha natin araw-araw or even sa friends natin. Example na lang dito is yung kaibigan natin na totoo sa atin, like BFF natin. Meron talaga siyang ma-influence sa atin, like pag siya is nagsistudy, kapag may exam, ikaw as person, ma-influensyahan kanya kasi makikita mo sa kanya nagsistudy siya para magkaroon ng mataas na grado pag meron ng exam. Example na lang din dito yung trend sa social media na trending ngayon, yung mga pares and yung mga champurado na nakikita natin sa social media. Yun na yung tinatawag na influensya. Pag maraming bumibili, maraming tumatangkilik, mas dumadami yung kita din ng mga tao, and yung ibang tao is makikita nila na marami kang benta. So, ma-influensyahan sila na gawin din, magbenta din para meron silang income na sa kanila. Yun yung tinatawag na social influence. Social influence, conformity, changing one's behavior in response to real or imagined pressure from others. Ang conformity naman is eto na yung nag-a-adjust tayo sa isang bagay dahil iba-iba yung behavior natin. Behavior, attitude na meron ng isang tao or sa society. Example is na-pressure ka sa study. Siyempre, ikaw as estudyante, as mag-aaral, gagawin mo yung best mo para makapasa. Mag-adjust ka sa study habits and sa time management. Example na lang din is yung magpili ng damit para mag-match. Pipili tayo ng damit para mag-match sa ibang tao kung ano yung suot natin at kung ano yung trending na meron. Compliance, responding favorably to an explicit request by another person. Compliance is nagko-comply tayo as request sa atin ng ibang tao. Request siya in a good sense naman. Example is request ng teacher na mag-check ang secretary ng attendance. Ikaw as secretary at saka as inutusan, gagawin mo yung inutos sa'yo. Obedience, social influence in which the less powerful person in an equal power relationship submits to the demand of the more powerful person. Ito na yung obedience, ito na yung pagsunod natin. Example, mayor, susunod yung kanyang mga
Subordinate dahil siya yung nakakataas na magsasagawa ng mga plano para sa isang lugar or sa isang city. Ikaw as tauhan niya or subordinate niya, susundin mo siya kasi inutusan ka niya. Automatic mimicry and the chameleon effect. Chameleon effect, the non-conscious mimicry of the expressions, mannerism, movements, and their behaviors of those with whom one is interacting. Chameleon effect ay isang sitwasyon na nakikita nating ginagawa ang mga mannerisms, gestures o facial impression ng mga taong madalas nating nakakasalamuha. Example is naka-cross arms kapag magkausap. May kausap ka na naka-cross arms din. Ikaw as person, nakangiti ka kapag ang kausap ay nakangiti, or ikaw as person, pag yung kasama mo nakangiti at masaya siya sa kanyang sinasabi, ikaw na kausap niya, makasmile ka din. Kumbaga pa ganon. Next is informational social influence. Informational social influence, the influence of other people that results from taking their comments or action as a source of information as to what is correct or proper. Informational social influence ay isang impluwensya kung saan ang isang tao ay nag-aangkop ng kanilang opinyon, paniniwala o asal batay sa information o opinion ng iba. Example ng informational social influence is kapag may new phone ka na hindi mo pa alam paano gamitin, pwede mong sundin ang opinion ng isang tao na may alam at may karanasan. Diba, more on kapag may bagong gamit tayo, tas hindi pa siya buo, merong manual para mabuo ito. Good day everyone, I'm Muhammad Al-Hakim A. Qasim from BSCD 2B. Compliance. Insincere outward conformity, publicly acting in accord with social pressure while privately disagreeing. So, bakit insincere conformity? Sa outside, mukha tayong nag-a-agree doon sa isang idea, pero deep inside, you are disagreeing, privately disagreeing. So, bakit natin ginagawa yon na magko-comply tayo? Kasi natatakot tayo sa punishment kapag hindi natin sinunod yung isang bagay tulad ng mga rules sa mga regulation etc. Conformity is a changed behavior of beliefs as a result of real or imagined pressure. So pag sinabi nating real, meron ditong physical presence ng ibang tao dahil andyan sila, na-pressure ka at nag-fit in ka. Yung imagine naman, ito ay may expectation or social norms. Kung bakit ka na-pressure, kumbaga inaasahan nila ang magiging response mo or inaasahan mo kung ano yung mag-fit in sa situation. Kaya naman magko-conform ka. Halimbawa, pumunta ka sa isang party na ang damit ay dapat naka-formal. Expectation mo na yun kasi gathering na yun. So, magko-conform ka. So, imagine na pressure yun kasi kung hindi ka nag-conform, sino yung awkward na feeling kundi ikaw. Meron tayong times na conformity, we have social influence and information social influence. So, Assalamualaikum and good day everyone, especially to you Ma'am Dang. So, my name is Almira K. Duma from BSCD2B. So, let's continue our discussion. My topic is about the compliance techniques 2. Compliance techniques 2 is a strategy used to pursue individuals to comply with a request or change their behavior. So, tactics based on reciprocity is
Persuasion by reciprocation is based on the law of reciprocity. It's considered by many to the most powerful law of the human nature. Basically, if you do something good for me and I will do something good for you. So sa tactics based on reciprocity ay ang reciprocity ay madalas na nai-involve yung pagbibigay ng isang bagay upang makatanggap ng kapalit. For example, sa politics, 'di ba? Ang ginagawa ng mga tumatakbo is nagbibigay sila ng pera the way na ang kapalit niya ay sila yung iboboto natin. So yun yung example ko sa tactics based on reciprocity. One example is a door in the face large request by the smaller one. So ito naman yung kapag may isang taong may gustong hingiin sa atin or may favor sila pero hindi mo kayang ibigay kasi yung bagay na hinihingi nila is may value. So ang ginagawa nung taong nanghihingi na yun is ina-adjust nila yung bagay na gusto nila is which is para mabigay natin yung gusto nila. For example, 'di ba? Yung kaibigan ko may hinihingi siyang favor, may hinihingi siyang isang bagay sa akin pero hindi ko kayang ibigay kasi nga may value yung bagay na yon na hindi ko kayang ibigay sa iba. Kaya that's why ang ginawa ko na lang is bibigyan kita sa para na pwedeng ito lang. Siguro okay naman din to, 'di ba? So yun yung example ko sa the door in the face large. Another one is sweeten the deal midstream. So, ang sweeten the deal midstream ay isa itong effective na paraan upang makonvince nila yung mga taong sumang-ayon sa kanilang kasunduan or sa kanilang gusto. That for example, sa politics, 'di ba? 'Di ba yung mga tumatakbo is lahat ng mga salitang matatamis is binibitawan nila. Pero after mo silang iboto, kahit isa is wala silang pinatunayan. Yun yung example ko sa sweeten the deal midstream. Tactics based on scarcity. So what is tactics on scarcity? Scarcity marketing is a techniques marketing teams use to encourage customer to make a catch before a product or a discount goes away. Another one is playing hard to get suggesting item is a scarce. So kumbaga sa isang produkto ay mahirap itong makuha or hanapin. Which is mataas at maganda yung quality ng nilalabas ng mga produkto kaya agad-agad siyang nauubos or madaling hanapin sa kung saang mga store yung mga items na yun. So pinapakita nito na ang produkto na ito ay limitado lang kaya siya nagdadala ng mataas na interes o mataas na presyo nang dahil dun sa product na binibenta nila na hindi mo basta-basta mahanap o kung saan kasi nga limited, out of stock. Yun yung example ng playing hard to get suggesting items. So, deadline techniques, limited time to buy. It refers to strategies used to create a sense of urgency in a buying decision. For example, sa isang Flash Express, tumatagal lamang ang kanilang sale within 24 hours. And nag-advertise yung mga retailer ng malaking discount tulad ng pagtitinda nila sa mga product na binibenta nila. At para mamangha yung mga taong nakakakita ng discount, kung gaano kalaki yung discount na binibigay nila. So, let's proceed to another one topic. So, resisting evidence means refusing to follow orders or instruction, even if they come from someone in authority. It implies a conscious choice to act independently and not to submit to the will of another, even if means of facing consequence.
To resisting evidence, ang way to resisting evidence is ito naman yung pagsunod sa batas, pagsunod sa mga nakakataas sa atin, and like for example sa traffic light. Di ba kapag nakikita natin ang green light is lahat ng mga truck is umaalis, like ganon. Then kapag nakikita naman natin ang red light is yun, kapag nakikita natin ang red light is lahat ng mga sasakyan is nag-i-stop sila. Yun yung example ko sa resisting evidence. So, take responsibility for any harmful dose is ito naman yung kailangan natin maging aware sa mga pinapasukan nating trabaho, which is hindi natin alam kung yung trabaho bang papasukan natin is legal or illegal. Kasi masasabi nating hindi mahirap yung trabaho and malaki yung sinasahod mo, pero hindi natin alam kung ano yung background ng pinasukan nating trabaho, which is dapat kailangan natin maging responsible sa kung ano man yung decision na pinapasukan natin or anumang trabaho ang pinapasukan natin. Yun yung example ng take responsibility for any harm produced. Realize total submission is inappropriate. So ito naman yung halimbawa sa isang community, naglabas sila ng program na free internet, free computer sa mga kabataan, which is hindi natin alam kung para saan ba yung program na nilalabas nila, kung ito ba ay makakabuti sa mga tao or hindi. Syempre kahit papaano tayo mga tao is napapatanong tayo sa sarili natin kung bakit ganun yung programang nilabas nila. Ano ba yung purpose nila? Ito ba ay makakabuti or hindi? Question authorities' motives. So, ito naman yung pagpapatupad sa batas. Let's for example sa quarantine nung panahon ng pandemya, 'di ba hindi natin alam kung ano yung nagiging impact niya. Masasabi natin maganda yung impact nung pagkaroon ng quarantine. Pero most of them, yung mga taong nasa community natin or nasa barangay natin is hindi natin alam kung nakakaganda ba sa kanila yung pag-quarantine, yung hindi paglabas ng bahay. Masasabi natin maganda yung impact niya kasi nga nung panahon na yun is uso pa masyado yung virus. So pero yung disadvantage naman niya sa mga tao is yun yung pagkakaroon ng hindi sila nakakapunta sa trabaho nila kasi kailangan nilang mabulok sa bahay kasi nga hindi pwedeng lumabas kasi yun yung time na uso masyado yung quarantine, yung pandemya. So maganda rin yung pagka-impact niya sa mga tao. Increasing awareness of the situation of the power. Halimbawa sa pagsusurvey, gagawa muna ang mga server ng plano, which is alam natin kung ano yung i-reach out natin doon. We have plan kung ano yung ma-achieve natin dito. Halimbawa, yung place na target natin is a lack of education. So ano yung plano na gagawin natin doon? We have plan very carefully and how to achieve na mag-raise yung education doon. Our topic is group influence. So, what is group? Social psychologists consider a group to be composed of two or more people who interact and depend on each other in some way. For example is yung baseball team, a college, psychology class, and a cult. So, sa group influence, meron tayong social
Good day everyone, especially to you ma'am. I am Abigail Mulan from BSCD2B and my topic is all about the individuation and group polarization. So, the individuation is loss of self-awareness and evaluation apprehension. Of course, in group situations that foster responsiveness to group norms, good or bad. Ang example po ng de-individuation is kunwari nasa concert ka and everyone is jumping up and down and screaming loudly. So, dahil nga loss of self-awareness, hindi mo alam kung ano yung mga ginagawa mo. So, kasi ano din yung iba, nakikisigaw and nakikijump. So, ang ginawa mo is nakijump ka rin and nakisigaw. So, next is group size. Group size can render individuals unidentifiable. So, maaaring magdulot na hindi pagtukoy sa mga individual. Kunwari, yung mga magnanakaw. Dahil nga, less of self-awareness, hindi mo alam kung sino yon at hindi mo matutukoy. Anonymity may lead to people acting in ways they wouldn't if they were identifiable. This is because anonymity can lessen inhibitions, making people feel less accountable for their actions. This idea has implications for understanding online behavior, group dynamics, and social interactions in general. This means that even seemingly minor actions that draw attention can escalate the likelihood of aggressive behavior in large groups. It suggests that where a group's attention is aroused and diverted, it becomes more susceptible to collective outbursts of aggression. This idea highlights the potential for seemingly insignificant events to trigger larger, more volatile group dynamics. This one discusses the concept of diminished self-awareness and its connection to group behavior. It argues that experience within a group that reduces self-consciousness can lead to a disconnect between a person's actions and their personal values and beliefs. It's the idea that group discussions tend to strengthen the average inclination of group members. It suggests that when people engage in discussions with others who share similar views, their opinions tend to become more extreme or solidified. So next is group polarization. When a group of like-minded people reinforce each other's opinions, it is positive or negative, and these opinions become more extreme as they are discussed. So, ang example po ng group polarization is discussion about terrorism, public policies, and violence. This explains that the group polarization is a common phenomenon in everyday life. It highlights that people tend to associate with others who share similar attitudes, reinforcing and strengthening their own beliefs. This defines that group polarization as a phenomenon where group interactions amplify or enhance pre-existing tendencies among members. It clarifies that this process strengthens the average inclination of a group rather than creating a split or division within the group. This one explains that risky shift phenomenon, which suggests that both group and individual decisions tend to become riskier after group discussions. It emphasizes that this shift doesn't only occur when a group reaches a consensus. Even brief discussions can influence individuals to alter their decision-making, more inclined toward risk-taking. These are the two main influences that contribute to group polarization. These are informal and normative influence. The informal influence stems from accepting evidence about reality. This means people may shift their opinions based on new information or arguments presented within the group.
While the normative influence is driven by a person's desire to be accepted or admired by others, this suggests that individuals may conform to the group's opinions, even if they don't fully agree, to maintain social acceptance or avoid disapproval. Think. Do group hinder or assist a good decision? Groupthink, the mode of thinking that person engage, and when concurrent thinking becomes so dominant and a cohesive in a group that it tends to override realistic appraisal of alternative courses of action. Janice, 1971. Ang groupthink ay isang konsepto sa psikolohiya na tumutukoy sa pagkakaroon ng mga grupo ng mga pag-unawa at pagkakapit sa mga desisyon na hindi na kailangan sumailalim sa kritikal na pag-iisip at pag-aralan. Ito ay maaaring magdulot ng mga maling desisyon at pagkakamali. So, according to Janice, siya ay nag-identify ng 8 sintomas ng groupthink. Overestimation of the group might and right. Illusion of invulnerability. Ang grupo ay naniniwala na sila ay hindi maaaring magkamali o magdusa ng mga pagkakamali nila. Unquestioned belief in the group morality. Ito naman yung grupo na naniniwala na ang kanilang mga desisyon ay moral at laging tama, kahit na walang sapat na pag-aaral. Pagkakasara sa mga pag-aaral. So, ito yung closed-mindedness, realization. Ang grupo ay gumagawa ng mga dahilan upang ipagtanggol ang kanilang desisyon kahit naman alam nila na ito ay mali. Stereotype view of opponent. Ang grupo ay may mga nakikitang mga kalaban o mga grupo na may mga pagkakaiba sa kanila. Ito yung iniisip nila na ang kalaban nila is may mali agad. Ganon. So, pagkapit sa mga desisyon, ito yung pressure toward uniformity or direct pressure on the center. Ang mga miyembro ng grupo na may mga pag-aalangan ay pinipilit na sumasang-ayon sa mga desisyon. Self-censorship. Ang mga miyembro ng grupo ay hindi napapahayag ng kanilang mga ideya upang hindi magdulot ng mga conflict sa usapan. So, illusion of unanimity. Ang grupo ay naniniwala na lahat ng miyembro ay sumasang-ayon sa kanilang desisyon. Ito naman yung naniniwala sila na kapag nagsalita ka ay agree sila agad. Mind guard. So, ito yung miyembro ng grupo ay nagiging mga bantay ng mga desisyon at hindi pinapayagan ang mga tao or mga kagrupo niya na magbigay ng alanganin na ideya. Preventing of groupthink. So, narito ang mga rekomendasyon ni Irving Janis upang maiwasan ang groupthink. First is be impartial. Kailangan yung leader walang kinikilingan. Lahat pakinggan niya, hindi siya maging bias. Hindi lang isang miyembro niya yung pakikinggan niya. Kailangan makinig din siya sa iba niya pang kagrupo. Next is, hikayatin ang kritikal na pag-aaral. Pagkakaroon ng mga subgroup upang magkaroon ng iba't ibang pananaw at pagkakaisa muli upang talakayin ang mga ideya. Next is tanggapin ang mga pagpuna mula sa mga outside na mga tao or hindi sa kagrupo nila na opinion. Magkaroon ng second chance meeting before implementing a call a second chance meeting. Group problem solving. Here are 3 ways to enhance a group brainstorming. Number 1 is combination of a group and solitary brainstorming. Magkaroon ng mga individual na brainstorming bago pumasok sa kanilang kagrupo.
Next is written interaction. Pwede kang sumulat sa mga sticky note ng iyong mga ideya. Number 3 is electronic brainstorming. Pwede ka ditong gumamit ng mga digital tools tulad ng Google na pwede kang magbahagi through online ng iyong ideya. The influence of the minority. How do individuals influence the group? Determinant of minority influence. Consciency, self-confidence, depiction. Ang impluwensya ng mga minorya sa isang grupo ay maaaring mag-iba-iba depende sa mga sumusunod na kadahilanan. First is yung consciency or konsentensya. Ang mga miyembro ng minorya ay dapat magkaroon ng konsentensya sa kanilang mga pananaw at gawin. Next is kailangan mo ng self-confidence. Kailangan may tiwala ka sa iyong sarili. Next is about depiction. Ang mga miyembro ay kailangan dapat nagpapakita ng pagkapit sa kanilang mga pananaw kahit sila ay mag-isa. My last topic is about is a leadership minority influencer. Ang leader ay maaaring magamit bilang isang minority influencer sa pamamagitan ng pag-motivate o paggabay sa kanyang kagrupo. Ito yung tinatawag na task leadership, pagtutok sa mga layunin at mga gawain at pagpapakita ng mga estratehiya at mga plano. Next is social leadership. Ito naman yung pagbuo ng mga relasyon sa kagrupo, pagpapakita ng pag-unawa at pagtitiwala sa kanyang kagrupo, at pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan. Next is transformational leadership. Ito yung pagbabago at pagpapakita ng mga bisyon na nagpapakita ng mga bagong ideya at pagpapakita ng bagong plano. So, ang kailangan dito is yung leader ay kailangan maging open sa lahat. So, that's all. Thank you. Good day po. My name is Queenie Biang and I will discuss a types of prejudice. Number 1 is racism. Racism is a form of prejudice that generally includes negative emotional reaction to member of a group, acceptance of negative stereotype, and social discrimination against individual. In some cases, it can lead to violence. So, ang racism is ito yung hindi patas na pagtrato base sa kanilang lahi. Like example nito is yung sa ibang bansa masyado to na yung mga iba yung pakikitungo nila sa mga itim na tao. Yun yung mababa masyado yung tingin nila sa mga itim na tao. Yun yung racism. So, number 2 is sexism. Sexism is discrimination based on one sex or gender. Sexism is para sa mga tao is parang mas makapangyarihan pa din ang mga lalaki kaysa sa babae, like sa trabaho o sa bahay. Pero kasi may mga alam ang babae na hindi alam ng mga lalaki. And same din sa babae, may alam din ng lalaki na hindi alam ng babae. And may mga thoughts din naman ang mga bawat isa. So yun ang sexism. Yung parang mas hindi pinapahalagan yung mga kakayahan ng mga babae. Mas matimbang yung lalaki, ganun. And number 3 is ageism.
Ageism is the tendency to negatively stereotype or older adults, to display prejudice against the elderly, and discriminate against people simply because they are older. So, uh, ageism is a discrimination base sa edad. Ito yung hindi pagtanggap sa mga senior citizens sa mga trabaho. Kasi 'di ba akala nila hindi na nila kaya kasi mga matanda na sila. Yung ageism is pwede nito sa mga bata. Pwede rin siya hindi lang sa matanda. Like sa bata, sabi nila, example sa mga gawain, sabi nila, hindi mo pa to kaya kasi bata ka pa, ganun. Ganun yung mga ageism. So, classism, classism or class discrimination is a prejudice of or discrimination on basis of social class. So, this discrimination is pagmamaliit sa tao dahil sa katayuan ng kanilang buhay. Like sa trabaho, example sa trabaho, like yung may promotion, tapos possible na hindi yung mga nasa mababang level, possible na hindi sila mapopromote dahil sa nasa mababa lang sila, kahit na sila ay kwalipikado naman. Ganun yung mga classism. Parang mababa masyado yung tingin nila sa tao na mahirap, ganun. Iba yung pagkikitungo nila sa mata mga may kaya sa buhay at sa mga mahihirap na tao. Yun ang classism. And homophobia. Homophobia is the fear, hatred, discomfort with, or mistrust of people who are lesbian, gay, or bisexual. So, ang homophobia naman is ito yung mga pag-ayaw nila sa mga LGBTQ. Like naririnig pa lang nila yung salitang LGBTQ is parang nandidiri na sila, parang sabihin nila salot to sa lipunan, ganun. Yan ang homophobia. Parang ganun siya. Tapos iba rin yung pakikitungo nila sa mga LGBTQ na mga tao, ganun. Parang unfair masyado yung pakikitungo nila. Then the last two is nationalism. Nationalism, the prejudice of considering one's nation better than the other nation. Nationalism naman is ito yung pagkakaroon ng diskriminasyon laban sa mga dayuhan o hindi katutubo. Example, sa katutubo is, di ba, napapaloob dyan yung mga Tiduray, Manubo, at marami pang iba. Yung mga ibang natin. Parang pag yung mga Tiduray, yung mga Manubo, tapos pag pumapasya sila or bumababa sila sa bundok, sasabihan sila na, ay, ba't pa kayo bumaba? Bakit di na lang kayo magstay doon? Ganun. Parang sila. Parang pinagbabawalan na bumaba. Makihalubilo sa atin na mga ganito dito sa city, sa ganun. Yan ang nationalism. Then religious prejudice refers to the bias, discrimination against individual or group based on their religion, beliefs, or affiliation. So,
Religious naman is ito yung nagbibigay ng mas pagtrato sa mga Muslim, Christian, o iba pang relihiyon dahil lamang sa kanilang pananampalataya. Sa karamihan example niyan sa ating mga Muslim, pag naririnig lang nila na ay Muslim sila, parang expect nila na mamamatay tao, mga sila, ganun ng religious prejudice. Thank you. Good day, my fellow students, especially to you, ma'am. My name is Abdul Ali Kusin Ali, and the topic that given to me it's all about prejudice. When we say prejudice, a preconceived opinion that is not based on actual experience or reason. Pag sinabi nating preconceived opinion is meron na tayong opinion bago pa man natin malaman o makita ang isang bagay. It is often considered to be negative, unfair towards a person base sa kanilang kinabibilangang grupo. Kunwari, grupo base sa religion, grupo base sa gender, age, at iba pa. Example, yung ibang tao kinoconsider na ang lahat ng Muslim women daw is illiterate at uneducated. So, ito actually prejudice to against religions and gender. So, yun na yung isang example ng prejudice. So, although ang prejudice daw is can we vote positive and negative. So, meron tayong negative view. Negative views towards those who don't belong to our social group. Negative views para sa mga taong hindi member ng grupong ating kinabibilangan o sa grupong kinabibilangan natin. So, negative yung magiging views natin sa kanila. Positive views to people who belong to our social group. Magkakaroon naman tayo ng positive view kapag syempre kasama natin sila sa grupo kung saan tayo kasali rin. Diba, it's either positive and negative. Kadalasang nangyayari ito dahil sa ignorance. Wala kang kaalam-alam so hindi mo ginustong alamin o tinamad ka lang alamin o hindi ka nabigyan ng pagkakataon alamin at dahil sa lack of trust. So, natural naman po kasi na hindi ka basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi kasama sa grupo na iyong kinabibilangan. It is important to know that we learn prejudice from those around us. It is not something we are born with, na natutunan natin dahil sa mga taong kasama natin, na parang na-engrave na sa mga tao mula pa ng pagkabata nila. So, yun yung prejudice. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Myrina Pitikit. Our topic for today is all about prejudice. Ano nga ba ang prejudice? Okay, pag-usapan natin ang prejudice. Ang prejudice ay isa po yan siya na halimbawa ng paghuhusga or pag-judge sa kahit hindi mo pa lubos kakilala ang isang tao ay pinag-iisipan mo na ng masama or kahit hindi na ginagawa ay sinasabi mo na or sinasabihan mo na yan na pumapasok sa isip mo na ayan ay masama siya. Ang hindi lang pala natin alam ay mabuting tao pala ang ginag-isipan natin ng masama. Kaya nga lagi natin isaisip na ang pag-unawa at pag-aalis ng prejudice ay mahalaga para sa pagtatagumpay ng pantay-pantay.